Nagkainitan ang ilang senador at resource speaker sa ikatlong pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung bakit isinuko si Duterte sa ibang bansa. Nakatutok si Mau Gonzales. Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Gustong maliwanagan ng Senate Committee on Foreign Relations bakit sinurrender si Duterte sa ibang bansa, gayong sa Interpol Red Diffusion nakalagay na dapat arestuhin si Duterte para sa posibleng extradition. Ang sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi na posible ang extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership . Kaya nga Kasi yung po yung malinaw na malinaw po na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty . Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Kwestiyon din ni Committee Chair Senador Amy Marcos ang mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Marcos Lacanilaw, ang representative ng Interpol Manila, nakasama ni dating Pangulong Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Lacanilaw na hindi niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka . Yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Kanilaw sa dokumento na nakatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Kasama ni Duterte sa Villamor Air Base noong March 11 ang executive secretary niya na si Salvador Mejaldea na isang abogado at si Attorney Martin Delgra. Baka naman kabulastugan lahat ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Dahil hindi katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot nila Kanilaw, ipinakontempt siya ni Senador Bato de la Rosa. Paliwanag ng Justice Secretary, ang sinagutang form ay para sa extradition. That's an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. The representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.